Powercast Sports. Powercast Sports. Magandang araw Pilipinas. Ako po si Pau Salud. Ngayong araw na ito ay January 4, 2026 at ang pag-uusapan natin ngayon, medyo seryoso to, no? Casimero binunyag na po ang kanyang relasyon kay Manny Pacquiao. Teka. Meron po kasing nangyayaring umano ha? Parang may issue yata, no? Sino ba naman kasi yung gumagawa ng issue na yan, no? Meron po akong recording. Ako, actually, gusto ko iparinig sa inyo ng konti. Piplay ko lang to, ha? Nito na naging champion daw siya dahil sa Si kagustuhan Sports niyang Talk maging yan. kagaya kay Pacquiao. At Si na si Sports Pacquiao Talk. din umano ang naging inspirasyon niya dahilan kung bakit niya pinasok ang Okay, mundo ito ng na. pagboboxing. Si Sean at si Boss Manny, magkaiba yan. Wala kaming sama ni Boss Manny kasi si Boss Manny, alam niya na magkaibigan kami, mabait. Okay, si Sean at saka si Boss Manny magkaiba yan. Si Manny Pacquiao wala kaming ngalitan. Mabait daw sila pareho. Abay, teka. Mabait din ako. Pwede ko ba sabihin na mabait din ako? Pag-uusapan natin yan. Ready ka na ba? So, anyway, aside from that, pag-uusapan din po natin kasi may award din ako kay Casimero. Papakita ko sa inyo kung sino yung mga inawardan ko. Nung isang araw, actually, maraming nagalit sa akin. Nung sinabi kong fake yung award ng kay Manny Pacquiao ng WBC, ay, naku, hindi naman pala fake. Hindi lang WBC ang nag-award. Ay, sus, Ginoo talaga. Yan ang mga sinasabi ko kasi misleading. WBC. Sino ba pag sinabi kong WBC, sino ba nasa isip ninyo? Diba, World Boxing Council, tapos magagalit kayo. Anyway, okay lang. Kanya-kanyang pakulo yan. Ano? Pero ako magbigay din ako ng award mamaya. Pero ituloy-tuloy natin ito. Pag-usapan din natin si Pedro Taduran, si Pacquiao at si Haney. Bakit natin pag-uusapan yan dalawa na yan? Siyempre, yan ang topic natin ngayon. Handa na ba kayo? Kung handa na ba kayo, pa-comment muna dyan. Araw-arawin na natin to. Everyday meron tayong update kay Casimero. Ay, ma'am, sa boxing po. Hindi lang Casimero. May boxing din. Pero syempre, dahil paborito natin at mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit ba natin pinag-uusapan si Casimero. At syempre, no, aamin po ako. Meron akong aaminin na talaga namang siguro sasabihin nyo ay kaya naman pala, Sir Pao. Okay? Ituloy na natin. Ito muna, Casimero muna. Comment, Casimero. Casimero, yung mga Casimero fan, kung gusto nyo po ng tunay na content ng Casimero, Powercast Sports lang nakapagbigay niyan. Well, speaking of content, dahil ginagamit ko itong kay Sports Talk, alam mo ba na may dalawang boxing channel na lagi kong pinapanood? Marami akong pinapanood, pero ito talaga, consistent. At I think, I just want to congratulate them for being the most successful para sa aking mata na boxing content creator sa Pilipinas. Not just in 2025, especially in 2025. Ang hirap lahat makakuha ng views, pero sila, actually, lahat naman ng content nila maayos eh. Minsan clickbait, pero ganyan talaga ang buhay. Kailangan natin minsan may clickbait. Pero pag pinakinggan mo, oo nga naman. Ang problema, Sports Talk by Bakal, yung mga nanonood minsan, hindi ko magamit ang utak. Hindi pinapanood lahat. Anyway, sana panoodin nyo hanggang sa dulo dahil seryoso po yung usapan natin. Seryoso na to ha. So pakinggan po natin ito pong audio na nakuha po courtesy of yung medyo may tuliling na Kuyang Joseph na laging galit. Pinoy PSYT ba yun? Yung channel na yun, huwag na kayo mag-subscribe doon pero credits kasi matotoxic lang yung buhay nyo. Okay? Pakinggan natin itong sinabi ni Casimero. Unang sinabi niya, wala daw silang issue ni Manny Pacquiao. Bakit yung mga kasamahan niya inaaway si Manny Pacquiao? At bakit pati siya? Hindi nga niya inaaway si Manny Pacquiao. Pero yung mga boxer ni Manny Pacquiao, kung banata niya. Tingnan natin yung paliwanag. Kaya talaga, pausalo. Naghuhusga ka kagad na naghuhusga eh. Sorry na. Sorry. Okay. Play na natin to. Balik kami, iba yung, si Sean, wala kami na tampo na ganyan. Kahit si Sean, walang tampo. Parang di ako maniwala. Ay sa social media, tinatawag nyo pang white dog. Nagkakasaran pa sa social media, walang tampuhan yun. Ano yun, lambingan? Ano yung sa atin, lambingan lang din? Ang lambing mo naman.
Hindi po ako hindi po ako naninira. Ako po ay nagbibigay ng opinyon ng tama at sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit ako yung tunay na nagmamahal kay Casimero dahil ako yung tunay at nagsasabi ng totoo. Alam mo, kung magkaibigan lang kami ni Casimero ngayon, malamang hindi mangyayari sa kanya yan. Kung ako yung pinapakinggan niya. So, totoo lang Hindi kasi, sus, aakit ka talaga dyan sa channel na yan. Talagang ganito mangyayari. Sisisihin nyo yung mga vlogger na nagbabalita na narinig lang naman nila. Kami po ay messenger lamang. Kung ano po yung nilabas nila, yun po yung pag-uusapan namin. Alam nga naman na hindi natin pag-usapan, sikat yan. Di ba? Play! Yung parang kasi kapag ikaw ay pumasok ng trabaho, pag aalis ka, siyempre, ikaw, huwag kang aalis kasi malaking tulong ka sa negosyo ko, ganun, di ba? Confident. Huwag kang aalis. In this, not dispensable. Kumbaga, malaking tulong sa negosyo. Pwede naman. May katwiran naman siya kasi magaling naman siya boksingero. Pero pag aalis ka, dapat hindi mo babadmouth yung dati mong employer. Pati yung mga kasamahan nito. Tuloy natin, nagsasalita na naman ako Maano ka ba? Wala yung kasi pag mawala ka, mahirap, parang hindi ako makalipad. Paano ka makakalipad? Ang daming pabigat dyan sa paligid mo. Ang daming hindi mo alam. Yung nakangiti sa'yo, yun ang humihila. Akala mo yung mga fans, akala mo ako. Pero ako talaga, binibigyan lang kita ng mas maliwanag na mata para mas makita mo yung mga nakapaligid sa'yo. Hindi naman lahat. Meron talaga mabubuti dyan sa paligid mo. Pero meron talaga mga, hindi man sila humihila, sila po yung nagpapabigat kasi ikaw lang nagbubuhat dyan. Sa dami na sinabi kong magaganda, puro pangit lang nakikita nyo. Pag pangit nakikita nyo, di yun nakikita kung bakit ko sinasabi to. 2026 na. Biruin mo, bandang huli talaga malalaman natin kung sino talaga ang tunay na kaibigan, na tunay na nagsasabi ng totoo at nakakatulong talaga. Yan ba? Importante ba? Pero, may mga tao talaga na hindi mabilis makamove on ba? Ganyan. Pero, naka-move on ka na ba? Sikat kayo. Wala mo nang move on. Okay, tuloy-tuloy tayo dito. Mga tao pa ng mga base, pagsasabayan pa ng mga ganyan. Yung mga basher, yan ang pumapaldo sa atin. At saka yan talaga, normal na yan. So, dapat hindi na tayo nagreklamo sa mga bashers kasi ganyan na yung mundo. May mga sarili-sarili silang mundo. Kaya gamit kayo ng utak minsan, mga bashers. Okay ba kami ni Boss May, wala kaming, kahit mula noon hanggang ngayon, wala kaming away, ganyan, wala. Parang ramdam na ramdam ko yung parang maiiyak yata si Casimero dito Ano pakiramdam? Ano nyo sa boss niya? Parang nanginginig ng konti, parang bagong tulog or parang emosyonal. Wala daw silang issue, pero may issue siya sa mga empleyado ni Manny Pacquiao, kay Sean Gibbons, sa mga boxer. Ikaw ba naman, Casimero, wala kang issue kay Pacquiao pero yung mga kapatid mo, yung mga vlogger na nasa paligid sa'yo, pinapabayaan mo na banatan yung mga empleyado ni Manny. Si Silver Boys talagang banata mo yun, binabanata ka niyan. Basher talaga sa'yo yan pero may paliwanag din siya at mas may punto siya minsan talaga. Pero para banata mo yung mga wala sa storya, yung mga sinasabihan mo ng gapang-gapang, parang contradicting po sa sinasabi mo, no? Yung mga nakapaligid, yung mga boxer, dadamay mo, hindi naman sila nagsasalita. Pag bumanat naman, ay nagsisiyakan yung mga fans. Sobrang idol ko yan si Boss Manny. Dahil nag-boxing ako, dahil sa laro ni Manny, nagiging champion ako dahil gusto ko magiging Manny. Okay. Ako, yung mga fans, sasabihin nila, si Pau Salud, wala kang alam. Di ka naman boksingero. Alam mo ba na naging vlogger ako dahil kay Manny? Naging successful ako sa boxing vlogging, sa business, sa negosyo, at naging motivated ako dahil kay Manny. Hindi porket hindi ako naging boxer, wala na akong karapatan. Motivated din ako because of Manny, and that's my story from the start. The reason why Paukas was created. Because siya yung isa na tinitingala ko talaga na kung ano yung kanyang values. Yun talaga. Hindi pwedeng kanyahin niya lang.
ikaw ay may Ayun, idol, naintindihan. kaya mo bang awayin yan? Idol mo? Exact. Kaya mo bang awayin yung idol mo? Pero ako, idol kita, pero hindi ko kaya na niloloko ka na oo lang ako ng oo sa'yo kahit na sa tingin kong mali na. Gaya nung mga nakapaligid na, oy, ang ganda ng katawan, ano? Okay na yan, kondisyon na yan. Putya, putra. Tama lahat ng mga sinabi ko, overweight. Eto, matatalo kay Kameda to dahil kulang sa training, tas 128 pounds. Tama ba yung sinabi ko? Tama na naman. Tapos sasabihin nyo, naninira ako, di kung nakinig ka sa akin. Wala pa akong alam sa boxing yan. Paano kung sa mga professional ka talaga nakinig? I care for you. Ako yung tunay. Ever since the world began. Nakatulong ka sa akin, nakatulong si Manny Pacquiao sa akin, pero imposible naman di ako nakatulong sa'yo. Exactly. Yan, yung narinig mong boses, yan ang nagpapabigat o humahatak sa'yo. Yan ang nakikipag-away lagi. Yan dapat ang isa sa nilulubayan mo. Hindi mo kaya yan. Ito lang ito. Kapag may isa kang idol, isang Santos mo yan. Yung Panginoon mo yan. Tapos ngayon, nandiyan na sa'yo, gaganunin mo na. Dahil alam mo, kaya mo na. Pag may isang idol, isang Santos or santo mo yan, Panginoon mo yan. Nakbo, kaya naman pala, sige. Nako, yung mga nag-idol sa akin, kung mayroong man, hindi nyo po ako santo. Tao lang po ako, no? Maaring tinitingala nyo ako, pero nagkakamali po ako. Tao lang po ako, hindi ako santo, putra, guys. Kaya naman pala, feeling niya, gusto niyang santuin siya ng mga tao. Marami pa naman nag-idol sa kanya, kaya pala bulag-bulagan, Hindi ganon. Yan ang problema sa ating mga Pilipino. Pag fans, nako, kahit mali na yung ginagawa niyan. Nako. Ay, idolin mo, kung mahal mo, sabihin mo, ay Casimero, ay naku, mali na yata yung ating sinasabi. Ay naku, kailangan natin mag-training. Tigilan mo na yung kakalitsyon at saka ka-red horse. Singilan mo na yan. Okay, tuloy. Dapat may respeto ka sa, kung Sa kabilang Dapat may respeto. Okay, salamat Sports Talk. Tatanggalin ko na yan, Dapat daw may respeto. Dapat talaga may respeto. Pero ang respeto, hindi lang po tinatanggap. Binibigay din. No, kaya nga ako, anda ako na mabash dahil, or makriticize kasi nagbibigay ako it's a two-way street. No, hindi, isa ka rin sa bastos, kaya nababastos ka Biruin mo, sabihan mo ako na kumain ng ilog para sa content. I love you. Halika dito. Anyway, yan po masasabi ko lang Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano pa yung mga balita dyan at ano yung pinaka ko dito kay Casimero ngayon. Pinaka-advice ko na kahit kuhanin mo hindi, alam kong nanonood ka. Tsaka yung mga alipores mo, yung mga kaibigan mo, alam nila na talagang ako yung tunay na nagmamahal. Anyway, binigyan kita ng award. Ito yung award ko sa'yo. The most talk about boxer of the year, General Casimero. Iba talaga. Pag General Casimero usapan, paldo lahat ng mga vloggers. Hindi ko naman dinidinayan kasi ako, totoo ko At saka ito yung meaning ko sa'yo, Content lang yon para lang mag-comment yung mga fans na ikaw nga, puros content. Sasabihin mo, kalaban si Naoya Inoue, kalaban si 30 seconds. Siya, okay lang ako, hindi. Unfair kayo talaga, Unfair kayo sa mga content. Pero may mga bagay po talaga na hindi po dapat i-content. Gaya yung mga away-away na ganyan. Yung mga hindi kasali, sinasali mo, wag ganun. Okay? Anyway, ang hindi lang si Casimero binigyan ko ng award, si Kenneth Luber, most promising boxer, 4 na panalo, 4 na knockout, 2026, bigger year, biggest fight sa tingin ko kay Kenneth Luber. Thrilla in Manila 2, congratulations, the best event that I've attended. Sana ganyan karamihan ng event dito sa Pilipinas. Match na match talaga pag blow by blow ang gumagawa. Sana tuloy-tuloy pa po. Okay? And then, of course, comeback fighter of the year ko, favorite ko si Miel Fajardo. Panoodin natin yan. Suportahan po natin. Si Jesse Espinas din, Pareho po silang mga regional world champion. Regional champion ngayon, At sana magtuloy-tuloy sila hanggang sa taas. Kasi hindi pa pwedeng isa lang yung, isang lugar lang yung pinanggagalingan ng world champion. Okay, so sana po, yan yung mga balita ko. So, sa mga hindi pa po naka-subscribe sa Pauka Sports, please subscribe and hit that notification bell. At kung umabot ka dito sa dulo, may TikTok ako, may Twitter ako, may Instagram ako.
pa-follow na lang. At sa mga gusto pong pumaldo, yan si Johnny Barrientos. Nagba-basketball din kasi ako eh. Sa mga gustong pumaldo at gustong manalo, alam nyo na, please scan, scan nyo to, or click the link in the description, Arena Plus, Stig sa Sport. Legitimate, pwede ka manood ng NBA, ibang sports, nandiyan dyan din. At syempre, pwede ka makakuha ng tips sa akin sa Arena Plus. Click the link in the description. Gusto nyo rin po akong supportahan, gusto nyo po mag-sponsor, mag-advertise, or makipag-partner, collab sa akin, inquiry at paukas.net lamang po. Okay, lastly, I wanna ask you, I wanna share this. Si Pedro Tuduran po nasa Americanized training, and I would assume already nothing is official that he's gonna fight Oscar Collazo. Sa mga darating na araw, pag-uusapan po natin ang tunay na chance ni Pedro Tuduran kay Oscar Collazo, pero sasabihin ko na kagad sa inyo, may pag-asa po si Pedro Tuduran because of his style. So, and his style is gonna go for it. Hindi niya pa pwedeng basta-basta pagbigyan lang si Collazo mag-dikta ng laban. And the good thing about Pedro Tuduran, hindi ganyan ang kanyang style. Ang style niya, siya ang magdidikta. Siya ang didikdik. Hindi lang didikta, didikdik pa yan. So, may pag-asa po talaga. And as always, Oscar Collazo, paborito yan dyan. Inakaut mo na lang Pedro Tuduran. Okay? Speaking of knockout, speaking of performance, I just wanted to say Pacquiao and Haney, pinag-uusapan ngayon. Pacquiao, pinag-uusapan kung bibigyan ng comeback fighter of the year. Kasi nga po sa kanyang I wouldn't say hindi matagumpay. Matagumpay kahit naka-draw, pero officially hindi panalo kay Barrios na sa tingin ko naman, talagang dapat siyang nanalo doon kay Mari Barrios sa WBC, pero kaya talaga ang buhay. And at Devin Haney, nagdaos ng pagkatalo niya kay Ryan Garcia. Talo ba or parang hindi naman natalo yun, di ba? Natanggal yung record na yun. But maganda yung pinakita niya sa kanya mga panalo, including kay Brian Norman na alam ko mahirap yun eh. So, I think we just give it to both of them. But knowing na hindi Filipino magbibigay, baka ibig nila yan kay Haney. Sa tingin ko lang. Parang yung kay Crawford at saka kay Naoya Inoue. I think bibigyan nila kay Crawford yung fighter of the year. Although may argument talaga si Naoya Inoue kahit na hindi ganun kahihirap yung mga nakalaban niya na apat yung Koreano, si Cardenas, si Akhmadilib at saka itong si Picasso, hindi po pilihan na yan po yung number one. Kayo, yung mga Casimero pa, sasabihin, pili, hindi po pilihan. Yan talaga yung number one eh. Yung ang pili, yung Casimero, yun talaga. Lalo na yung huling laban niya eh. Dapat panalo siya dyan pareho. Kung panalo siya dyan pareho, hindi mas okay. Okay? So, anyway, last day I wanted to say, kung umabot ka dito sa part na to, paki-comment na umami na si Pau Salud. Kasi yun nga, yun nagsasabi sa akin, may mga nangaasar. Kinontent ko lang yun. Alam ko na talaga na may laban siya. Kasi may nagsabi na sa akin na very reliable source na either this week or next maglalaban talaga siya. I mean, real talk yan. Walang kasinungalingan dyan kasi ayoko ng mga ganun eh. So, pa-comment na lang. And everyday gagawin natin to. So, mag-comment ka ng umami na si Pau Salud. Yun ang unang kong hahanapin. Tapos mag-suggest ka kung ano yung mga topics na pwede natin i-discuss. More on podcast-style discussion. Yan po yung aking style eh. Kasi hindi ako walang oras mag-edit. So, yun. Magandang araw sa inyo lahat. January 4 ngayon. So, kung pinapanood nyo to ng beyond January 4, hopefully it's still applicable. And come back to this channel every day. I will have one recorded boxing, one recorded basketball, and siguro every now and then may live tayo. Depende po sa mga pangyayari sa mundo ng sports. Ako po si Pau Salud. Salamat. Paucast Sports.